Update sa Benteng Bigas Meron na program ating pag-uusapan kasama si Attorney Genevieve E. Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs at Head ng Kadiwa ng Pangulo Program ng Department of Agriculture. Asek, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek Joey at Asek Weng at sa inyong mga taga-subaybay at mga taga-pakinig po, magandang hapon. Ma'am, ilan po yung public school teachers at non-teaching personnel ang inaasahan pong makikinabang doon sa BBM program? Meron po tayong tinatarget na 800,000 approximately po na teaching and non-teaching personnel ng DepEd po na makaka-avail na po ng ating P20 na bigas. Ito po ay sa pagkikipag-ugnayan na rin po natin sa DepEd at sila na po ang magdedetermine sa atin kung saan-saan pong mga lugar yung ating paglalagyan o paglalagakan po ng ating P20 para po sa ating mga public school teachers. So, Asek, yung namanggit po ninyo na kung saan-saang lugar sila, ano po yung parang basis natin para ma-determine kung saang lugar sila dapat ilagay para makatulong dito sa sektor na kabilang sa programa? Doon po, base po doon sa ating MOU o yung Memorandum of Understanding natin with DepEd, sila po ay magsasabit sa atin ng listahan ng mga teachers nga po at kung saan-saang lugar ito. Ang gagawin po natin kung meron pong common na lugar o merong specific na area kung saan po pwedeng paglagakan ng P20, malamang po ito ay magiging eskwelahan po, kunwari for a particular city or municipality or province, siguro po tayo ay magdedetermine po sila ng lugar para doon na po lahat kukunin or mabebentahan po ang ating mga teachers ng ating P20. So, si DepEd po ang mag-target po at magsasabi po sa atin kung saan-saang lugar po tayo maglalagay ng ating P20. Gaya po nung mga initial stages po nitong P20, ma'am, di ba? Parang meron munang pilot area tapos saka mag-roll out. So sa ngayon, ilang lugar na po sa bansa yung nagpapatupad nito at para sa teachers at kailan inaasahan dadagdagan yung implementasyon? O isang bagsakan lang po ba ito? Well, ngayon po, nagsimula po tayo nito lang Sabado, doon pa po sa Kadiwa ng Pangulo Expo sa pangunguna po ng aming dalawang sekretary, si Secretary Angara sa DepEd at Secretary Kiko Laurel naman po sa DA. Nagdala po sila ng mga 100 teachers po doon. Balak po nila, mayroon po tayong mga areas dito sa NCR, tapos sa atin isang area po sa Visayas, siguro po sa Cebu, and one area po sa Mindanao. Na i-determine po nila para po dun sa initial na pag-roll out natin. Pero naka-target naman po tayo, sunod-sunod naman po yung ibibigay po nila sa atin na areas. Although hindi po sabay-sabay, ito po ay magiging dahan-dahan lang po para po kasi po sabay-sabay din po with the other selling po natin with the other vulnerable sector. So yun po yung ating gagawin with DepEd po in the coming months po, and weeks and months po with DepEd. So, Asek, kaugnay niyan, ilang benepisaryo na po yung nakinabang o patuloy na nakikinabang sa programa ngayon? Well, ito po nung nauna po nasa 100 teachers po yun na nakilahok po doon sa ating Kadiwa ng Pangulo. Yung po mga susunod pa nating mga areas po dito sa NCR, yun po ay sa mga susunod na araw, yun po ay aming i-determine na pa. Pero definitely po meron po kami dito sa may central office nila dito sa may DepEd po sa Pasig. Sabi po nila marami-rami rin po ang makikinabang doon. So yun po yung mga tina-target namin in the coming days po. Palagian tanong po ito, Ase, kasi nadadagdagan yung mga sektor at benepisyaryo. So paano po matitiyak po ng DA na sapat po yung bigas para maipagpatuloy ang implementasyon ng P20 program? Sa ngayon po, Asek, meron po tayong inuumpisahan po, yun nga po yung tinatawag namin PBBM, Master List Registry System, kung saan po pinaparehistro po natin lahat po ng mga benepisyaryo. Aside from the vulnerable sector, the farmers, fisher folk, yung mga TODA,
Yan po, kasama na rin po yung ating mga teachers. Gumagawa po tayo ng parang master list for them para po mas madali yung pagmamonitor natin. Yun naman pong supply natin ng bigas, wala naman po tayong problema dun sa supply. Sabi ko nga po, sabi na rin nga po na aming secretary, si Secretary Laurel, madami pa po tayong stock pa ng bigas at talagang kailangan po pabilis na natin yung ating pagpapamadali ng ating pag-fill up ng ating registry system para ma-determine na po natin mas maayos yung monitoring po natin at ma-determine na po natin of course kung saan-saang lugar po yung may kalakasan ang pagbili nila ng P20 at kung saang lugar talaga yung meron talagang marami po sila na makikinabang doon po sa ating programa. So yun po yung minamadali namin ngayon para po yung nationwide implementation natin magawa na po natin sa susunod na taon. Asek, naalala ko na pag-usapan natin sa isa sa mga meetings na itong Master List Registry System na part po ba ito doon sa sinasabi nyo dati na ito rin yung magiging paraan para ma-monitor natin kada pamilya kung paulit-ulit silang bumibili? Yes, Asek Weng. Yan po yung gagamitin natin. Actually, meron na po tayo ngayon. Nasa 40,000 na po yung nakuha natin ng mga registrants. And of course, yung pakikipagtulungan din natin with DICT din in the future and sa ating eGov app nga na kung baka pwedeng ito ay gawing online yung registration. Yan po ang ginagawa natin ngayon para po mas mapabilis yung pag-fill up natin ng ating registry. Kasi napaka-importante po sa napakalaking programa na to na ma-ensure po natin na talagang nakakakuha po talagang sila po yung karapat-dapat at magagawa po natin yan kung maayos po yung magiging registry system natin sa kanila. Bilang panghuli na lamang po, ASEC, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayang nakikinabang at patuloy pang makikinabang sa P20 program alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayun po, ang ating P20, benteng bigas meron na, ay nandito po at patuloy po itong nandyan para po lahat po ng ating mga target na sectors, lalo-lalo na po yung ating poorest sector, yung ating pong mga talagang kailangan po yung ating benteng bigas ay maserbisyohan. Lalo na po yan sa mga proyekto po ng Department of Agriculture. In-ensure po natin na ang ating supply ay meron. At yung pong, yun nga, pinapaganda po natin yung pag-servisyo natin sa ating mga vulnerable sector, hindi lamang sa kanila, sa ating mga farmers, sa ating mga teacher, yan mga susunod na po. Para ma-ensure nagkaroon po tayo ng registry system para po mas mapadali, maging episyente yung ating pagpapatakbo ng programa at makita po natin talaga kung talaga pong nakikinabang po talaga yung mga karapat-dapat. So, yan po ang ginagawa ngayon ng Department of Agriculture at inaasahan po natin sa pakikipagtulungan po ng iba pong mga ahensya katulad ng DOLE, katulad po ng DepEd ay mapapaganda pa po natin ang ating programa. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Genevieve E. Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs at Head ng Kadiwa ng Pangulo Program ng Department of Agriculture.